At bago tayo magtungo sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update mula sa Department of Justice. Yusek March, nagkaisa ang DOJ at DENR para mapaigting pa ang climate o environment justice. Ano ba yung ibig sabihin nito? Tama ka dyan, Asik Joey. Pinangunahan ng Department of Justice at Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang mahalagang seminar workshop na magpapalakas sa kampanya ng pamahalaan laban sa mga umaabuso sa kalikasan. Ito ay ginanap noong nakaraang linggo sa isang hotel sa Quezon City bilang bahagi ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya na nilagdaan noong February 21, 2025. Sa magpapalakas sa pag-usig sa mga kasong may kinalaman sa kalikasan, sa pangunguna ni DOJ Undersecretary Jessie Andres, tinuruan ang mga kalahok sa aktwal na paghawak sa mga kasong may kinalaman sa kalikasan at ang wastong proseso sa pagsasampa ng kaso. Nagsilbing modelo sa proyektong ito ang naging tagumpay ng DOJ laban sa money laundering at terrorism financing para maalis ang ating bansa sa gray list ng Financial Action Task Force. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, malaki ang papel ng pagkakaisa at koordinasyon para matiyak na epektibo at matatag ang criminal justice system sa bansa. Dumalo rin sa workshop ang ilang DOJ Regional Prosecutors at DNR Regional Executive Directors. Nanguna naman si Deputy State Prosecutor Margaret V. Padilla, pinuno ng Task Force on Environmental Cases sa pagtalakay sa ilang mga batas na may kinalaman sa kalikasan gaya ng Forestry Code, Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Mining Act, Ecological Solid Waste Management Act at marami pang iba. Yusek March, may pangako naman ang DOJ sa mga refugee at stateless persons. Ano ito? Asik Joey, tama ka dyan. Pinagtibay ng Department of Justice ang panata ng gobyerno na tulungan at tanggapin sa bansa ang mga refugee, asylum seekers at stateless persons kasabay ng pagdiriwang ng ikalawang National Refugee Day sa June 20, 2025. Sa temang Strengthening Spaces of Resilience and Hope, layo ng okasyon na maging instrumento tungo sa pagkakaisa ng iba't ibang sektor ng lipunan para sa kapakanan ng mga refugee o stateless persons. Ang mga refugee o stateless persons ay mga taong hindi kinikilala anumang bansa o estado matapos maging biktima ng karahasan, gyera, political persecution at iba pang uri ng paglabag sa karapatang pantao. Kabilang sa mga aktibidad sa National Refugee Day ay ang Blue Monday Solidarity Event, National Refugee Conference, Refugee-led Bazaar, Refugee Film Festival at mga orientation ukol sa local integration at naturalization process. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang mga kapwa kawani ng gobyerno na makiisa sa pagdiriwang. Itinatag ang National Refugee Day sa bisa ng Proclamation No. 265, Series of 2023.